Mater Ecclesia Gaudet. Nagbubunyi ang inang simbahan. Mother Church rejoices. Ito ang mga unang kataga na ipinahayag ni Papa Juan ika-23 sa pagbubukas ng Second Vatican Council. One of the most encouraging quotations attributed to Pope St. John the 23rd is this particular thought of his, which could be a very timely reminder for all of us currently facing this pandemic. Consult not your fears, but your hopes and your dreams. Think not about your frustrations, but about your unfulfilled concern, but about your unfulfilled potentials. Concern yourself not with what you tried and failed in, but with what is still possible for you to do. Hindi ko yun palalagpasin, tatagalugin ko po. Huwag ang takot ninyo ang inyong sanggunian, kundi ang inyong mga pag-asa at mga pangarap. Huwag ninyong pagkaabalahan ang inyong mga pagkabigo, kundi ang maaari pang maganap sa inyo. Alalahanin ninyo, hindi ang inyong mga naging kabiguan. Sa halip, manalig kayo sa mga bagay na maaari pa ninyong gawin. Sa madaling salita, para kay Papa San Juan, ang pangarap o vision at pag-asa ang timon ng buhay ng tao. Karaniwan po na ang araw na ginugunita o pinagpipista ang isang santo o banal na martir ay sa araw na sila ay namatay. Ngayon, pinagpipista natin si Papa San Juan ika-23, October 11. Hindi ito ang araw ng kanyang kamatayan. Siya nananangkulan bilang Santo Papa mula October 28, 1958 hanggang sa kamatayan noong 1963. Obviously, hindi ko na po ito inabot. Pero yung mga gurang na sa atin, inabot na ito. Inabot mo na ba ito, Ate Nina? Ate Nene? Inabot mo na? 2 years old ka. Ayan. Kundi ito ang araw, itong October 11, ang araw na pinasinayaan niya ang pagsisimula at pagbubukas ng Second Vatican Council noong 1962. Sa plano po, 1963 ang pagbubukas. Pero sa pagbasa ng mga, kung handa na ba, sabi ng mga advisor ni Pope St. John, we cannot open in 1963. Kaya sabi ni Papa San Juan, well, let us open in 1962. Na ayon sa butihing Papa ay isang bagong Pentecostes, a new outpouring of the Holy Spirit. Ang konsehong ito, ayon sa puso at isip ni Papa San Juan, ay isang natatanging paraan tungo sa espiritual na pagpapanibago para sa simbahan at okasyon at oportunidad para sa lahat ng mga Kristiyano na hiwalay sa simbahan ng Roma na tulong-tulong na maghanap at isulong ang pagkakaisa ng lahat ng mga Kristiyano. This council has transformed the Roman Catholic Church, and this transformation is anchored in the so-called aggiornamento, na ang ibig sabihin ay renewal. And the image used by John the 23rd ay ang pagbubukas ng pintuan
upang papasukin ang sariwang simoy ng hangin sa loob ng simbahan. Sa napakatagal na panahon, parang sarado ang mga pinto at mga bintana. At kapag matagal nang sarado ang mga bintana at mga pinto, pag ika'y pumasok, iba yung daloy ng iyong hanging ihihinga. It is a stale air. Kaya sabi, buksan, at ang pagbubukas, ang dahilan ay upang pumasok ang sariwang simoy ng hangin sa simbahan. Nagkalaman at naging konkreto ang kaniyang parang motto bilang lingkod. Obedientia et pax. Obedience and peace sa kaniyang buong buhay bilang lingkod ng Diyos. It was from the very start a life of obedience, from one mission and diplomatic assignment to the next, until he became Pope at a very ripe age. Matanda na po siya na naging Santo Papa. Ang sabi ng mga kasama sa conclave, panandalian lang to, transitional Pope. And they did not realize that instead of a transition, it became transformation and renewal for the church. He was obedient to the stirrings of the Spirit in his prayer and in his pastoral vision. He was an advocate of peace, having written the encyclical Pacem in Terris, peace on earth, on establishing universal peace in truth, justice, charity, and liberty. Ayon sa kanya, ang kapayapaan sa ugnayan ng lahat ng mga tao ay marapat na nakabatay sa katotohanan, katarungan, pag-ibig at kalayaan. Ito ang kanyang pinapangarap sa huling bahagi ng encyclical o sulating ito. Nawa ang mga tao naway tanggapin sa kanilang mga puso ang bawat kapwa bilang kapatid, at naway ang kapayapaang malao ng hinahangad ay mamukadkad at maghari sa kanila magpakailanman. Lubos ang pagmamahal at malasakit ni Papa San Juan sa simbahan na itinuturing niya bilang mater et magistra, ina at guro. Sabi niya, ina at guro ng lahat ng bansa. Iyan ang simbahang Katoliko sa kalooban ng kanyang tagapagtatag na si Jesucristo, upang yakapin ng mahigpit ang sanlibutan ng may pag-ibig, nang sa gayoy masumpungan ng sangkatauhan sa lahat ng panahon sa simbahan ang kanilang kaganapan sa mas mataas na antas ng buhay at ang kanilang tunay na kaligtasan. Ecclesia semper reformanda. The church is always in need of renewal because it is made up of us, imperfect human beings. Ito ang pinakadahilan bilang mga individual at bilang simbahan, tayo ay laging bukas sa paglago, sa pagpapanibago, sa paglalim, sa pagsisisi, sa pagsulong at pagkakatuto mula sa ating mga tagumpay at mga kabiguan, sa ating paghahanap at paglalakbay patungo sa kabanalan at katapatan kay Kristo Jesus at sa atas na misyon na ipinagkaloob sa atin. Kaya para kay Papa San Juan, the whole gospel ay isa ang mensahe, pagpapanibago. Labis ang kanyang pagmamalasakit sa mga dukha. Ito ay tanda at patunay na kailanman hindi niya kinalimutan at ikinahiya
ang kanyang pinanggalingan. Siya ay si Angelo Giuseppe Roncalli, yan ang kanyang pangalan, ikatlo sa 13 anak. Isinilang noong November 25, 1881 sa Soto il Monte sa Bergamo, Italy, sa isang pamilyang dukha na ang tanging kabuhayay pagsasaka. Masugid ang kanyang paninindigan noong siya ay klero na sa mga karapatan ng mga ordinaryong manggagawa, the laborers and the workers. May pitak at soft spot din sa puso ni Papa San Juan ang mga nasa bilangguan. He surprised the inmates in one of the jails in Rome. He went there and people were bashing him. Sabi niya, narito ako to put my hands beside your hand. And you are all my children too. Tamang-tama po, ngayon ay taon ni San Jose. Si Papa San Juan ay talagang debotong anak ni San Jose. Tamang-tama rin po, ngayon ay buwan ng Rosaryo. Para kay Papa San Juan, ang Rosaryo ni Maria ay tunay na bukal ng biyaya. Ito ang kanyang pahayag, sapagkat ang Rosaryo ay isang kapuri-puring pamamaraan ng pananalangin at pagninilay. Humahabi tayo ng isang mistikong kumpol ng mga bulaklak, ng mga Ave Maria, Ama namin at luwalhati. Ang pagkakatawang tao ni Jesucristo at ang katubusan ng sangkatauhan ay inilalahad ng salit-salit para sa ating kapakinabangan. Sabi pa niya, ang banal na rosaryo ay parang isang school tungo sa pagkakatuto sa kaganapan ng pagiging Kristiyano. Pope John the 23rd was admired by all peoples, even by non-Christians. He was known to the world over as the good Pope. Sabi po, bawat restaurant, bawat tindahan, o bawat establishment sa Roma, makikita mo ang picture ni Pope Saint John the 23rd. That is how beloved he is by Rome, by the church, and by the whole world. Isinilang na dukha, nagmalasakit sa mga dukha, and because of stomach cancer, yumaong dukha noong June 3, 1963, Lunes pagkatapos ng Pentecostes. Ang kanyang kamatayan ay itinuring ng buong mundo bilang isang kamatayan ng isang kapamilya, a death in the family. Pope John the 23rd was father and servant to all, Christians and non-Christians alike. And so as we celebrate his life and example, it will always be Mater Ecclesia Gaudet. Nagbubunyi ang inang simbahan for the holiness, humility, and compassion of the good Pope, Saint John the 23rd, forever and ever.